Matthew 16 verse 1. The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather, for the sky is red, and in the morning it will be foul weather today. For the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but ye cannot discern the signs of the times. A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take the bread. And Jesus said unto them, Take heed, and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? Do ye not yet understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000, and how many baskets ye took up? Neither the 7 loaves of the 4,000, and how many baskets ye took up? How is it that ye do not understand that I speak it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, out of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. When Jesus came unto the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of Man am? Son of Man am. And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, But whom ye say that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples, and they should tell no man that he was Jesus the Christ. From that time forth began Jesus to shew unto his disciples how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be praised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, for thou art offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste death, till they see the Son of Man coming in his kingdom. Mauna po tayo sa pagbibigay nating tithes and offerings.
Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, magpakailan kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. Nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manglalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoong Diyos, ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Ang mula sa 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 18. Kakakulo ko tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awiting spiritual, muli po natin buksan ang ating mga spiritual hymnbook sa page 73. Page 73, I know whom I have believed. I know whom I have believed, sing. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know persuaded that He is able to give that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to give that which I've committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word created
I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to give that which I've committed unto Him against that day. I know not what of good or ill may be reserved for me, or weary ways or golden days before His face I see. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to give that which I've committed unto Him against that day. Last stanza. I know when my Lord your King come at night or noonday fair, nor if I'll walk the vale with Him or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to give that which I've committed unto Him against that day. Amen. Ngayon po nga po sa pag-aaral po muli po ng salita ng ating Panginoon Kristo, ating po muling tawagan ng ating mga ngaral, si Pastor Gordon Millares. Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Mamaya po ang ating banal na hapunan. At bukas po ay final day and night sa burol po ni Sister Olive Pipino. Kami po ay pupunta ho doon. Bali ako po ang last speaker. And then kinabukasan po yung libing na gaganapin po doon sa Binyan, Laguna. Ako rin po magpipreside po doon, mga kapatid. So patuloy po natin pag-pray ang Ipino family na sila'y patuloy na aliwin at alalayan ng Panginoon sa kanilang pagdadalamhati. At sama niyo rin po sa prayer si Elder Toper Peñaverde dahil talagang inaatake siya ng kanyang gout. Kagabi talagang dumadaing siya sa sakit, hindi siya makatulog. Pero nung ipinanalangin siya, ay nakatulog. Salamat sa Panginoon. At kanina nung siya gumising, nakabangon man pero hirap. Naglakad papunta doon sa restroom. Nahirap siya. Talagang umaatungal siya sa sakit. Sama ho natin sa prayer si Elder Tefer, pastor po ng Bulacan. At meron po tayong nakaschedule na General Assembly ng mga churches from Luzon, Visayas at saka Mindanao. Lahat po ng mga fellowshipping churches po natin na the same ang paniniwala, magkakaroon po tayo ng General Assembly na gaganapin po sa Imus, Cavite, Anabaptist Congregation. Malaki-laking event po yan. Sama niyo po yan sa panalangin. Sana'y matugunan lahat ng mga pangangailangan, mga gastusin, at lahat ng delegates ay makarating, makapunta sila sa biyaya ng Panginoon, makarating ng maluwalhati. During Holy Week po yan, Thursday and Friday, April 17 and 18, 2-day affair. Pakisama niyo po sa panalangin. Medyo ako'y namamalat at tinamaan ako ng lamig. Puso ngayon ang ubo, sipon, trangkaso.
Sana ako'y wag mawala aking boses. Pag-pray niyo po ako na makapag-preach pa ako bukas at sa Martes. Dumako tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating pong mga Biblia sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Sandali po muna tayong lalabas sa Book of Proverbs. At ako po'y nanalangin sa Panginoon kung ano po ang mensahe na angkop na ipipreach ko po ngayong pong gabi. Para po sa kapakanan ng lahat at pati na rin po sa mga naulila po ni Sister Olive Pino. At sa lahat ng mga nagdadalamhati. Lahat po tayo, lahat ng mga iglesia ng Panginoon ay nagdadalamhati sa pagpanaw po ng ating kapatid na Sister Olive. Marahil ay merong mga katanungan at mga pagsusuri, pagsisiyasat sa mga naganap kung bakit ganun ang nangyari. Now, sikapin natin na bigyan ng kapaliwanagan yan ayon sa aral at turo ng banal na kasulatan. Matthew chapter 26 verse 38. Basahin ko po sa English, King James Version. Verse 38. Then saith he, referring to Jesus Christ, unto them, meaning his apostles, particularly Peter and James and John, my soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep. And he saith unto Peter, What? Could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. And he went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me except I drink it, thy will be done. May God bless the reading of His Word. Ang pamagat ng ating tatalakayin ay the Father's will. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Lumog tayo mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan, banal at kataas-taasan sa lahat. Luwalhati, karangalan at kapurihan ang aming naalay nandun sa inyo. Karapat dapat kayong sambahin at papurihan magpakailan-kailanman. Salamat, Panginoon Diyos, na kami po'y dinako niyo rito upang sa lugar nito patuloy namin kayong paglingkuran, purihin, luwalhatiin at sambahin. Panalangin namin, handa niyo po ang mga puso at isipan. Tulungan niyo po kaming maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Dalangin namin aming Diyos ng Banal na Espiritu ang mag-lead sa amin in the whole truth. I-guide niya kami para sa kaunawan at kaliwanagan ng iyong mahalagang mensahe para sa amin. Panalangin namin na gawin niyo pong pagpapalang mensahe sa ikaliw ng aming mga puso at kaluluwa. Maintindihan namin, Panginoong Diyos, ang iyong mga layunin, kalooban at ginagawa sa aming buhay. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami lagi magtiwala at manalig sa inyo. Pagpalain niyo po lahat ng mga makikinig. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang iyong mga ngaral. Lahat para yan sa kapurihan at kaluwalhatian ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ito aming dalangin sa banal na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Tatlong mahalagang bagay po ang ating tutunghayan sa mga talata na ating pong binasa. Una-una, the Son's petition or request. Secondly, the Son's submission. And lastly, I want to talk about the Father's will. This is the prayer of Jesus Christ. At kanya ipinanalangin to nang siya ay nandun na sa hardin ng Gethsemane. Malapit na siyang pulihin para litisin at patayin. Sa mga sandaling ito ay mabigat ang nararamdaman ng Panginoong Hesus. Sa verse 38, sabi niya, my soul is exceedingly sorrowful. When you say exceedingly sorrowful, higit pa yan sa anumang kapanglawan na maaaring danasin ng isang tao. At ito marahil ang kauna-unang pagkakataon na nakadama si Jesus Christ ng ganitong katinding kapanglawan. Exceedingly sorrowful. At itong kanyang exceeding sorrowful ay even unto death. Even unto death. Which means na itong exceeding sorrowful ni Jesus Christ, matatapos yan sa pamagitan lang ng kamatayan. In other words, ang kanyang exceeding sorrowful ng kanyang soul will come to an end through death. Kamatayan lang ang makatapos ng kanyang exceeding sorrowful. And he was anticipating that. He was expecting that. Alam ni Jesus Christ ang lahat. Prophesied na yan. Nasa scripture yan. That he must suffer many things. That he must die. For our sins. For the sins of God's chosen people. God's elect. At dumating na in time na yan. This is it. This is it. Umpisa na po yan. Kaya siya nagkaroon ng pamamanglaw na luba sa kanyang kaluluwa. Hanggang sa kamatayan. At dahil dito, sa nararamdaman niyang yan, ay kailangan niya sabihin sa kanyang Father. At yan ay sinabi niya sa pamagitan ng panalangin. Through prayer. Dito, pinakita ng Panginoon ang kahalagahan ng panalangin. Ang ating Panginoon Kristo, He was a prayerful man. Walang araw marahil sa kanyang buhay na hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanyang Ama. Kanyang kinukonsulta palagi at kinakausap ang kanyang Father. Every time. Lalo pat sa kalagayang ito na siya'y namamanglaw na luba ang kanyang kaluluwa. Kailangan niyang ibuhos ang nilalaman ng kanyang puso sa kanyang Father. Na walang ibang magmamalasakit sa kanya kundi ang kanyang Ama. Nung siya'y narito sa lupa. At dahil dyan, sa verse 39, lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Twice or thrice niyang hiniling ito sa Father. Ang isa dyan ay in verse number 42. He said again, he prayed the second time saying, O my Father, if this cup may not pass away from me except I drink it, thy will be done. Let this cup pass from me. Yan ang kanyang request. That was the Son's petition. It is the removal of the cup na kung maaari, if it is possible, lumagpas sa kanya ang sarong ito. In Mark chapter 15, verse 36, ganito naman ang pagkakasabi niya, take away this cup from me. In Luke chapter 22, verse 42,
Ganito naman ang sabi niya, ayon sa pagkasaksi ni Lucas, remove this cup from me. In John chapter 12, verse 27, ganito ang prayer ni Jesus Christ, save me from this hour. So bago pa tayo pumalaot sa kung anong ibig sabihin dito ni Jesus Christ at bakit siya nanalangin ng ganito, una sa lahat tanungin natin, what is this cup? Na hiniling ng Panginoon na kung maaari sana ay lumagpas o lumipas o alisin ng Ama sa kanyang harapan o tanggalin, to remove this cup from Him. What is this cup? At ano ang nilalaman nung sarong iyan? Ang nilalaman po ng sarong iyan ay ang mga kasalanan ng kanyang bayan na kanyang papasanin. Ang pagtitiis na gagawin niya sa sumpa ng kautusan. At ang pagtitiis na mangyayari sa kanya dahil sa puot o galit ng Diyos na kanyang dadanasin. Lahat yan ay mga sangkap na naroon sa loob ng sarok. At dahil dyan, yan ang mga kadahilanan kung bakit ang sarong yan ay nakakatakot. It was a dreadful cup. As a matter of fact, it was a bitter cup because it contains the cup of fury. It contains the cup of cursing. Naglalaman ito ng saro ng panginginig dahil sa daranasin ni Jesus Christ, dahil sa ating mga kasalanan. Itong sarong ito, mga kapatid, Jesus Christ is supposed to drink. At that time, alam niya yan. In fact, after this, nagkaroon ng commotion. Nung dumating na ang mga huhuli kay Jesus Christ at yung magkakanulo sa Kanya, meron siyang isang alagad na atribido. Gusto niyang pigilin ang lahat ng mga magaganap at yun ay si Pedro. Nung nakita niya, huhulihin na ang kanyang Panginoon, bumunot siya ng espada mula doon sa isang kawal at pinagpas niya ang tenga na tinatangka niyang pigilin na ulihin si Jesus Christ. Pero siya'y sinaway ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon kay Peter, put up thy sword into the sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it? Jesus Christ, by way of expressing those words, shows na siya ay willing to drink that bitter cup. And Jesus Christ knows that. Na yung sarong yon, yung mapait na sarong yon, ay kailangan niyang inumin hanggang sa kahuli-huli ang patak. At naintindihan ni Jesus Christ, alam niya yan, sapagkat yun ang kalooban ng Ama, that this dreadful cup is assigned to Him by His Father. The cup is designed for Him to drink it. Now, the question is, kung alam yan ni Jesus Christ, at yan po ang kalooban sa Kanya ng Kanyang Father na kanilang pinag-usapan na yan before the foundation of the world. Na somebody must be a substitute, kapalit para sa katubusan ng lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama. Somebody must be a sacrificial lamb na kailangan mabubo ang dugo para makatamo ng kapatawaran ang lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. So lahat yan ay alam ni Jesus Christ. Now the question is, why did He still ask to take away the cup from Him? Kung alam pala ni Jesus Christ, bakit pa niya hiniling na kung maaari sana'y alasin mo ang sarong ito? Na kung maaari, ang sarong ito'y lumagpas sa akin. Kung alam niya na yun ang kanyang misyon. Kung bakit siya naparito. In John chapter 6, verse 38, Jesus clearly declared, John 6:38, He said, for I came down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. The reason why Jesus Christ came down from heaven is to do the Father's will. And the Father's will is for Him to die on the cross of Calvary as a sacrificial lamb, kapalit
ng mga sasampalataya sa Kanya para sa kanilang redemption and forgiveness of sin. So bakit niya hiniling yun? E paano kung pagbigyan siya ng Father? E di walang salvation na mangyayari. Ngayon pa man, mga kapatid, hiniling niya na, sabi niya, if it be possible. Kung pwede. Or kung maaari. Kung posible. So the question is, could that be possible? Could that be possible? He said in Mark chapter 14, verse 36, Mark 14:36, sabi niya sa kanyang Father, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. It could be possible. Jesus Christ knows that at the same time, that all things are possible unto the Father. He can do it. The Father can do it. To take away this cup from Him. But you know what? Ang sabi niya kasi, if it be possible, and since na alam ni Jesus Christ kung bakit siya naroon at the first place, bakit siya nagkatawang tao, at bakit siya nandun sa lugar na yon, alam niya ang kalooban ng Ama, at hindi nangangahulugan, mga kapatid, na umaatras ng Panginoon sa pagtupad ng kalooban ng kanyang Ama. So ikalawang bagay na makikita natin dito sa kanyang petition to remove the cup is the humanity of Christ in display. Tanda natin, Jesus Christ was God He is God in the flesh. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. He took the human flesh. Jesus Christ is 100% man and He is also 100% God. And as a human being, siya po ay nagsumamo sa kanyang Father na ang sarong iyon ay lumampas sa kanya. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, para maiwasan niya ang mga pagdurusa na ngayon ay malapit nang dumating. He was looking at that. O kaya at least paiksiin. So ito po ay nagpapakilala ng higit pa na siya ay totoo at tunay na tao. Bilang isang tao at bilang isang tunay na tao ay hindi niya magagawang hindi tumanggi sa sakit at pagdurusa. Hindi niya magagawang hindi tumanggi sa sakit, hirap at pagdurusa na mangyayari sa kanya. Ito po ang una at simpleng pagkilos ng kalooban ng tao. Si Kristo bilang tao, meron siyang kalooban ng tao. At ito ang pagkakataon, unang pagkakataon na nangyari. Ang lumayo sa anumang makapipinsala sa atin. Natural po yun sa tao. Ayaw natin na tayo masaktan. Ayaw natin na tayo mapinsala. Lalo pat ayaw natin na tayo mamatay. At hangarin ang pag-iwas at pag-alis nito. Ito po yung batas ng pangangalaga sa sarili. O yung tinatawag na the law of preservation of self. That's quite natural. No? At yan ay ikinintalyan sa inosenteng kalikasan ng tao at namumuno po yan doon. Umiiral po yan. Yung law of self-preservation, yan ay ikinintal sa kalikasan ng tao at doon ay namamayani. This is a display of Christ's humanity. Bukod dito, ang kalikasang tao ni Kristo ay ngayon ay parang nilamon sa kalungkutan. He said, my soul is exceedingly sorrowful. The human nature of Christ ay balot at nilamon ng kalungkutan, lubhang kalungkutan. At dahil dyan ay walang nakikita ang Panginoon Kristo kundi mga pagdurusa at kamatayan as a human being. At walang ibang nakikita kundi ang puot ng Diyos.
at yung sumpa ng kautusan na ibibigay, daranasin ni Jesus Christ. Kaya hindi po nakakagulat mga kapatid na marinig ang ganoong kahilingan. Natural po yun. Ngayon pa man, ang importante maintindihan natin ay may ganitong kondisyon kung maaari. If it be possible. Depende na yan sa kalooban ng Ama. Ang kalooban ng kalikasan ng tao ni Kristo na iniwang kumilos sa natural na paraan ay nagpapakita ng pag-aatubili sa mga kalungkutan, pagdurusa at kamatayan. Natural sa tao na gusto niya maging masaya, maligaya, wala siyang karamdaman, malusog siya, masigla. At hindi natural sa tao, hangarin niya magkasakit siya o kaya magkahirap-hirap siya, lalo patang mamatay siya. Minsan, hinahangad ang kamatayan pagka ang tao hirap na sa buhay. So, yan ay pagpapakita rin ng tao, ayaw niya rin ang kahirapan. At ang dahilan kung bakit siya nagnanais na pumanaw na para matapos na rin ang kanyang kahirapan. Kasi siya'y tao. Ganyan po ang tao. Hindi nangangahulugan na ang Panginoon Kristo ay gusto nang umiwas at natatakot siya. No, sir. That can't be. Pinakita lang dito ng Panginoon Jesus na He is a true human being. Subject sa lahat ng anumang kahinaan, weaknesses. Tunawain natin yun. Pero ito importante, the Son's submission. Although ni-request niya yan, makikita pa rin natin mga kapatid, yung intention talaga ng Son, kung ano talaga ang naisin niya sa kanyang sarili. And that is to follow and obey His Father's will. Look at the Son's submission. First, Christ's willingness to submit. Ito ay pagpapakita ng kanyang buong pagpapasakop at pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Nung una, boldly, buong tapang na sinabi niya, hiniling niya, kung maaari, alisin mo ang sarong ito ay lumagpas sa akin. But notice in verse 42, sabi niya, he went away again the second time and prayed, saying, "Oh my Father, if this cup may not pass away from me except I drink it, thy will be done." There you are. Jesus Christ was ready to submit Himself to the Father's will. Compare niyo yan sa verse 39. Sabi niya, "Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." Kay Luke, sabi ni Jesus Christ, "Nevertheless, not what I will, but what thou wilt." Sa puntong ito, mga kapatid, hindi sa ang kaloobang tao ni Kristo ay sumasalungat o kaya'y tumututol sa banal na kalooban ng kanyang Ama. It was only in its first act, in verse 39, na medyo iba, diverse from it. To which, doon sa ikalawang act of the will, in verse 42, na kung ating paghahambingin, no, nagkaroon ng paghahambing at pagpili, at ano ang namayani kay Jesus Christ na kanyang pinili? Ang sumunod sa kalooban ng Ama. Hindi niya idiniit ang sarili niyang kalooban. But rather, He freely submits Himself to the will of His Father. Ano makikita natin dito? Na bagamat ang Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya ay may mabilis na pakiramdam sa matinding kapaitan ng mga pagdurusa na dapat niyang pagdaanan, ay malaya at handang magpasakop sa mga ito para sa ating katubusan at kaligtasan. At inalay po niya ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin.
Alam ng Panginoon Jesus na yan ang kalooban ng kanyang anak. Kaya walang contradiction, walang inconsistency na bagamat alam ni Jesus Christ ang kalooban ng Ama, pero nag-try pa rin siya na kung maaari alisin ang sarong yun. So, pwede pala yun. Lalo pa kung hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Ama. Di ba? Pwede tayong humiling sa Panginoon kung anong naisin natin. Ilatag natin sa kanyang harapan, sa luklukan ng biyaya, anuman ang ating mga pangangailangan, anuman ang ating mga problema, anuman ang ating mga kabagabagan, anuman ang ating mga kabalisahan, ilatag natin yan lahat sa Panginoon. Pwede tayo humiling. Sabi nga ng Panginoon, ask, and it shall be given you. Seek, and you shall be found. And you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. God has given us the privilege to come before the throne of grace. At doon dali natin ang ating mga concern, ating mga problema, ang ating mga pangangailangan sa luklukan ng biyaya ng Diyos. We can do that because we have a high priest, Jesus Christ, our mediator. He can help us in times of our needs. But, mga kapatid, sa lahat ng ating mga panalangin, dapat laging may kabuntot, not my will, but thine be done. So nakita natin yung willingness ni Jesus Christ na mag-submit sa kalooban ng kanyang Ama. Now what is the reason? Now Christ's reason to submit, the reason of Christ's submission to His suffering was His Father's will. Yun ang kalooban ng kanyang Ama. Again, in verse 39, Jesus said, as thou wilt. Ayon sa ibig mo. So pinagbatayan ng Panginoon Kristo ang kanyang sariling pagpayag sa kalooban ng Ama. At niresolba niya sa bagay na iyon ng buo. Kung kaya, makikita natin dito na ginawa niya ang dapat niyang gawin. At ginawa niya ito ng may kagalakan. Bakit? Sapagat ito ang kalooban ng kanyang Ama. Ang Diyos Ama. Sa Psalms pa lang, in the Messianic Psalms, pag sinabing Messianic Psalms, yun po ay tumutukoy kay Jesus Christ. Hindi pa dumarating dito si Jesus Christ. Ayon sa instrumentality ni David, ay may pahiwatig na ganun ang mangyayari sa Mesaya pagdating niya. Basahin natin yung Psalm 40 verse 8. Sa Psalm 40 verse 8, ito yung kapahayagan ng Mesaya sa katauhan ni David. Ano sabi niya? I delight to do thy will, O my God. Yeah, my law, for thy law is within my heart. That's Jesus Christ. In the person of David, declaring that I delight to do your will, oh my God. As a matter of fact, it was his meat and drink to do it. As Jesus said, kung siya nagtuturo sa mga Hudyo, na ang kanyang pagkain ay ang tuparin o gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Yan ay mababasa natin sa John chapter 4, verse 34. Tingnan natin. In John chapter 4, verse 34. John chapter 4, verse 34. Jesus said unto them, my food, or my meat, my food, is to do the will of him that sent me, and to finish his work. See that? Sa panalangin ni Jesus Christ, pinahayag niya kung anong kanyang naisin.
may will din siya eh. At sinabi niya sa kanyang ama kung anong kanyang kagustuhan. Kaya lang, yung kanyang will, itinapat sa will ng Father. So, kaninong will ang masusunod? The will of Christ or the will of the Father? Jesus considered to the will of the Father. He honored the will of the Father. Yan. Actually, ang nangyari kay Jesus Christ is a battle between the human will and the divine will. As a human being, ang nais niya, alisin ang sarong. Kasi nakita niya yung lagim na mangyayari, yung tindi ng pagdurusa, yung pait, lalo na yung mapawalay siya sa kanyang father. Yun ang matindi. Mahiwalay siya sa kanyang ama. Dahil tatakloban na siya ng langit at lupa eh. Dahil ang kasalanan ng bayan ng Diyos, ang kasalanan ng mga hinirang ng Diyos, malilipat sa kanya eh. At kaakibat nun, yung galit at sumpa ng Diyos sa kasalanan, mapupunta sa kanya bilang anak ng Diyos. Yun ang nakakakilabot. Yun ang masakit. Kaya nga, di ba, nung ang Panginoon Kristo nando sa krus, isa sa mga 7 last words in Jesus Christ, sabi niya, My God, why hast thou forsaken me? And that was so painful to Jesus Christ, to be forsaken by His Father, to be forgotten, to be separated from the love of His Father, or from His Father, because of sin. Yun ang matindi sa lahat ng pain ni Jesus Christ. Separation from the Father. And that is death. Alam nyo, sa lahat ng pinakamatinding dagok na maaaring maranasan ng tao dito sa lupa, kamatayan ang matindi. Kamatayan. Yung karamdaman, pwede pang matiis yan, kalugihan, kawalan, kahirapan. Yung napakatindi ng kamatayan, masakit yan. Yung mawalan ka ng mahal sa buhay, mawalang nanay mo, mawala tatay mo, mawala asawa mo, mawala kapatid mo, yung mga taong mahal mo na hindi mo na makikita. Masakit, di ba? Death. Talagang magdudulot ng matinding kalungkutan at kapanglawan. Exceedingly sorrowful. Hirap yan. Pinakamatindi niyan. Tibok nga yan, sabi ni Pablo. At yan yung kahulilang kaaway na lilipulin ng Panginoon. Death. The last enemy. Death. At hanggang ngayon, nandiyan pa yung kamatayan yan. But someday, mawawala na yan. Wala nang kamatayan. Wala nang mamamatay. Wala na. Mabubuhay na tayo magpakailanman. So pagka wala ng kamatayan, that means wala nang hiwalayan. Wala nang paghihiwalay. At kung wala nang paghihiwalay, wala nang kalungkutan. Wala na. Forevermore, we will rejoice kasama ng ating tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Pero habang tayo narito sa lupa, mga kapatid, yan yung tibo, masakit yun, na patuloy na magbibigay sa atin ng matinding kalungkutan o kalumbayan. Pero nakita natin si Jesus Christ, kahit na yung prospect na haharapin niya ay dark, sobrang dark, and yet, He said, not my will, but thine be done. Bilang pag-ayon sa halimbawa ni Kristo, tayo naman mga kapatid, dapat din nating inumin ang saro na inilalagay ng Diyos sa ating mga kamay, gaano man kapait ito. Bawat isa sa atin, meron ding saro na dapat inumin. Na inahatag sa atin, ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ang pinakamapait nga dyan, sabi ko na kanina, kamatayan. Walang atrasan yan. Pag dumating yan, po, kailangan inumin kahit mapait. Kahit na ang kalikasan, likas na tao ay nakikipaglaban.
Gayunpaman mga kapatid, ang biyaya ay dapat pagpasakop. By the grace of God, we must submit. Yung pong ating mga kalooban ay matunak po sa kalooban ng Diyos. Kahit ito ay hindi ka nais-nais sa laman at dugo. The will of the Lord be done. Let's read that, Acts chapter 21, verse 14. Acts 21, verse 14. Ang mga alagad noon, yan ang kanilang bukang bibig, the will of the Lord be done. Ganyan din sa atin. Dito lang naman natin nakopya yan eh. Lagi kung anong kalooban ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon siyang mangyari. Acts 21 verse 14. And when he would not be persuaded, kasi si Paul gusto niyang bumalik sa Jerusalem, nag-aalala itong kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Alam nila na pag bumalik si Paul doon, huhulihin siya. Ikukulong siya at baka patayin pa siya. Kaya pinersuade niya, Paul, huwag ka nang tumuloy. Pero hindi siya nagpapigil. Naniniwala si Paul na kailangan niyang pumunta sa Jerusalem. At dahil sa hindi siya nagpapigil, sabi nila, when we cease saying, and when we cease saying, the will of the Lord be done. Ganon din sa atin. So dito makita natin, sa example ni Jesus Christ, pwede tayo manalangin sa Diyos na pigilin at alisin ang isang kapigatian. Gayunpaman, ang ating pangunahing gawain at ang dapat nating igiit ay dapat nabigyan tayo ng biyaya para mapasan natin o kaya mapagtiisan natin ng maayos ang kapigatian ayon sa kalooban ng Diyos. Mas dapat po nating intindihin na mapabanal ang ating mga problema, mapabanal ang ating mga kabagabagan para sa ating espiritual na kapakinabangan at masiyan ang ating mga puso sa ilalim ng mga ito kaysa sa alisin ang mga ito. Sometimes mga kapatid, ang kalooban ng Ama ang mabuti na mangyari sa atin. Hiniling ng Panginoon alisin, pero hindi inalis ng Ama kasi alam ng Ama yun ang mabuti at tama. Kaya nanalangin ng Panginoong Kristo ng ganito, mangyari ang iyong kalooban. Ito pa mga kapatid, ang panalangin ay ang pag-aalay. Hindi lamang po ng ating mga hangarin o kahilingan, kundi ang ating pong mga pagpapaubaya sa Diyos. Huwag natin lagi isipin na kaya tayo nananalangin para humingi at humingi at humingi. Hindi ho. Kaya tayo nananalangin para ipakita natin na tayo po'y willing na magpaubaya sa Diyos naman ang kanyang kalooban o kagustuhan. Ito po ay katumbas ng isang katanggap-tanggap na panalangin na kapag sa anumang oras tayo ay nasa kagipitan, ay para po i-refer, itagubilin ang ating pong mga sarili sa Diyos at ihabilin ang ating paraan at gawain sa Kanya na matupad niya ang Kanyang kalooban. Ang pagpapasakop sa Diyos, mga kapatid, ay isa sa mga kinakailangang kaparaanan para ma-enjoy natin ang Christian life. Sapagkat hindi natin ma-enjoy ang ating buhay Kristiyano kung palagi ang ating sariling kalooban ang mangyayari at masusunod. Never. Kung halimbawa pinagbigyan ng Diyos lagi ang ating mga kahilingan at kagustuhan, hindi natin kaliligaya yan. Ikasasama pa natin. Kaya mas mabuti kung ang kalooban ng Ama
ang siyang mangyari. At yun po ang tinanggap, yun po ang nakita ng Panginoong Sus. Kasi the more we are fully submitted to His will, the more cheerfully we can carry it out. And the sweeter and richer will be the joy of doing it. Yung nag-aatubiling pagpapasakop sa Diyos, hindi po yan tunay na pagpapasakop. Yung pong nag-aatubiling pagsunod, hindi po yan tunay na pagsunod. Tanging kapag ang ating mga puso lamang, mga kapatid, ay tumugon sa Diyos na buong pusa, willingly and cheerfully, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ganong paglilingkod upang tayo po ay magkaroon ng kaligayahan at yung kaligayahan na yan sa ating buhay bilang mga Kristiyano ay ma-realize. Therefore, we must conquer our reluctant wills and make it submissive to God. Now, let's talk about finally the Father's will. Noong nabasa ko po yung libro ni Arthur W. Pink na The Sovereignty of God, simula nun mga kapatid, talagang ang laki na naitulong na aklat na yun, sapagat yun ang nagbigay sa akin ng bagong perspektibo at pananaw tungkol sa Diyos eh. Kaya nung biyaya ng Panginoon, awa niya na pinaunawa niya sa akin yan, nasabi ko talaga sa sarili ko, hindi ko pa kilala ang Diyos. Hindi pa. Kaya ako itong tuwa, nagpapasalamat sa Panginoon na kinalugdan niya ako na i-reveal, ipakilala, ipahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Sa kanyang kataas-taasang kalalagayan bilang soberanong Diyos. At ano ang nagdulot nito ng benepisyo sa akin? Matapos kong maintindihan, maunawaan yan sa awa at biyaya ng Panginoon. Basahin ko sa inyo yung isa sa mga epekto ng pagkaunawa sa soberentiya ng Diyos. Ayon sa isinulat ni Arthur W. Pink, sabi niya, a true recognition of God's sovereignty will avow God's perfect right to do with us as He wills. The one who bows to the pleasure of the Almighty will acknowledge His absolute right to do with us as seems good to Him. If He chooses to send poverty, sickness, domestic bereavements, even while the heart is bleeding at every pore, it will say, shall not the judge of all the earth do right? Often there will be a struggle. For the carnal mind remains in the believer to the end of his earthly pilgrimage. But though there may be a conflict within his breast, nevertheless, to the one who has really yielded himself to God's sovereignty, there will presently be heard that voice saying, as of old it said to the turbulent Gennesaret, peace, be still. And the tempest and the tempestuous flood within will be quieted, and the subdued soul will lift a tearful but confident eye to heaven and say, may your will be done. Ang buhay natin dito sa lupa, hindi puro kaligayahan, puro kasarapan at kaginawaan. Marami din mga kapigatian, kadalamatian at kalumbayan. Maraming mga masasakit na karanasan. Gayun pa man mga kapatid. Dahil naintindihan natin yung doktrina ng soberentiya ng Diyos, na kahit na ang luha ay tumutulo sa ating mga mata at ang sakit ay nararamdaman sa bawat butas ng ating puso, ay sinasabi pa rin natin, ang kalooban mo ang siyang mangyari, Panginoon. Kapag inihayag na ng Diyos ang kanyang kalooban, o kaya nangyari ang kanyang kalooban, subalit ang kanyang kalooban ay salungat sa ating sariling kalooban ng tanong, handa pa rin ba tayong sumunod sa kanyang kalooban? Tatanggapin ba natin ng maluwag ang kanyang kalooban?
kapag ka ang kalooban mo ay bumangga sa kalooban ng Ama, kaninong kalooban ang mananaig? Kaninong kalooban ang iyong susundin? Ang iyong kalooban o ang kalooban ng Ama? Meron ba tayong handang pagpapasakop? O baka naman nag-aatubiling pagpapasakop? Huwag nawa mangyari. Mga kapatid, it is to the will of the Father we must bow. Now, let me ask this, bago tayo magtapos. Why do we have to submit to the Father's will? Why? Magbanggit tayo ng ilang mga sagot. Because His will is love. Ang kalooban ng Ama ay pag-ibig. Mahal tayo ng Ama. Mahal tayo ng Ama. Meron akong babasahin dito, napakaganda na article. Lagi kong binabasa ito mga kapatid, and I want to share it with you. Actually, na-share ko na ito, na-post ko na ito sa Facebook. Yan. At gusto ko lang basahin. Ito ay sinulat ni James Smith noong 1865 sa kanyang article na Perplexity. Si James Smith, siya po yung humalili kay Spurgeon. Matapos mamatay si Spurgeon, at the age of 57, pumalit sa kanya si James Smith. Pastor po siya doon sa Metropolitan Tabernacle sa London, England. Ang text niya ay Isaiah 55, 8-9, na nagsasabing, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Ito sabi niya, God's dealings are very mysterious. Ang dealing ng Panginoon talaga, may hiwaga yan eh. Madalas, di natin maintindihan eh. Kayo ba naintindihan nyo? Let's be honest. Ako po talagang honest ako. Sinasabi ko sa Panginoon, hindi ko maintindihan talaga itong nangyayari sa buhay ko. Hindi ko po naintindihan itong ginagawa nyo sa akin. Ba't ganito? Pasensya na po kayo. Hindi ko talaga maunawaan. Bakit nagkaganon? Talagang mysterious. Parehas pala kami ni James Smith ng pagkaunawa. Mysterious talaga. His way is in the sea, and His path in the mighty waters, and His footsteps are not known. Kasi ganito we look for light, but behold darkness. We expected success, but we meet with failure. We anticipated prosperity, but we are plunged into adversity or poverty. Our purposes are broken off. Our plans are frustrated. Our skies are clothed with clouds. Beloved, such is the case with us sometimes. Our circumstances are so painful, so different from what we anticipated, that in bewilderment we exclaim, "Truly, you are a God who hides yourself." God will do just as He pleases with His own children. He has the right and He will exercise it. He will often cross our rails, hedge up our paths, cut off our expectations, and give us wormwood and gall to drink the bitter cup. Shall we not drink it? Binibigay ng Father. Are you not going to drink it? And why? He asked. Because He loves to cause us pain? Or takes pleasure in our sighs and sorrows? No! Oh no! But because He consults our welfare, because He is wiser than we are. Mas matalino ang Diyos kaysa atin. And the Father knows what's best. Ang ating Ama ang nakakaalam kung anong mabuti para sa atin.
And then nagtanong siya, why am I poor and my brother rich? Why am I sick and my sister healthy? Why are my efforts crossed and my neighbors crowned with success? Ano sagot? Tuliro. Bakit nga naman ganoon, Panginoon? Then he continues, this is often deeply trying. But our Father refuses to answer such questions. He asks, may I not do as I will with my own? Yan ang sagot ng Panginoon. Sa mga pagtatanong natin sa Kanya, dahil hindi natin maintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay, at walang sagot ang Panginoon, ang sagot lang niya, bakit? Hindi ko ba pwedeng gawin kung anong gusto kong gawin sa iyo? Bilang kamay o bilang putik sa aking kamay. Siguro hindi tayo kontento sa sagot na yun. Lord, please, explain it to me further. Ayoko na ganun sagot. Well, submission. Nasaan ang pagpapasakop na kahit di natin maintindihan. Are we willing to submit ourselves to the will of the Father? That's the question. He kindly quiets us by the assurance. Ito yung assurance na binibigyan. You don't understand now what I am doing, but someday you will. Pababasa natin yan sa John 13:7. Ngayon, hindi nyo naintindihan ang aking ginagawa, pero maintindihan nyo rin yan balang araw. Ayun, habang hindi mo naintindihan ang nangyayari sa buhay mo, pwede ba magtiwala ka lang sa akin? Nang ginagawa ko sa iyo ay para sa iyong kabutihan. Can I have your trust? Can you still trust me? Can you still believe me? Yan ang tanong eh. Well did the patriarch exclaim, si Job, patriarch. He gives no account of any of his matters. Job 33:13. How difficult to say sometimes, though he slays me, yet I will trust in him. Job 13:15. How difficult to believe that this rough road is the right road, which leads to the celestial city. Lastly, sabi niya, our Father wisely appoints the circumstances and lot of every one of His children. Ang Ama, ang Father natin ang nagtatalaga ng ating kapalaran. Tinalaga niya yan sa lahat ng kanyang mga anak. Siya ang mayroong pasya niyan. O anong ating magiging kalagayan? O anong ating magiging circumstances? Our Father wisely appoints them. He has mapped out the path in which they are to travel. He has appointed their bounds which they cannot pass. Job 14:5. Then with Job we say, he is of one mind, and who can oppose him? He does whatever he pleases. He will certainly accomplish what he has decreed for me. Job 23:13. Therefore we must not murmur. We must not complain, but patiently follow wherever the Lord leads, and quietly bear whatever He lays upon us. Patience must calm the spirit, quiet the heart, and close the mouth. Let me add, patience and faith. Patience and faith. Kasi kung walang faith, walang patience. So, pananampalataya at pagtsatsaga. Ganda, no? Napakaganda. Ito, paulit-ulit kong binabasa ito eh. Lalo na nung ako'y na-operan sa mata. Ito ang palagi kong binabasa. His will is love. Secondly, His will is unerring wisdom. Ayan na, sinabi na nga. He wisely appoints our circumstances, our lot, our situation. At dahil ang Diyos ay matalinong Diyos, tandaan niyo po mga kapatid, hindi ho siya nagkakamali.
sa kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Itong nangyari sa akin to, hindi nagkamali ang Diyos. Mari ako nagkamali, pero hindi ang Diyos. Pero minabuti ng Panginoon. Pwede naman niya pigilin to, di ba? Na huwag magulang. Maging successful yung aking operation. Kasi hindi. Pinili ng Diyos na maging ganito ako. Kasi ito ang alam niya ang nararapat para sa akin. Ito ang makabubuti para sa akin. At itong ganitong kalagayan ang magbibigay ng higit na kaluwalhatian sa Diyos. His will is covenant faithfulness and truth. His will is our everlasting peace and glory, and therefore we must be still in perfect submission. We must be still in perfect submission. Finally, His will is the best. Do you believe that? Niwala ka doon, God's will is the best for you and for me, para sa ating lahat. Sabi ko na kanina, our Heavenly Father knows what is best. He makes no mistakes. He knows what's good for you and me because God is all-knowing. Alam ng Panginoon at pinapayagan niya, pinapahintulutan niya ikaw at ako na sabihin sa Kanya kung ano ang ating nararamdaman, kung ano ang ating kinatatakutan, at kung ano ang ating mga naisin. We can do that. But, kapag ginawa mo yon, kapag ginawa natin yon, nararapat lamang na magpasakop tayo sa Kanya sa lahat ng bagay. At sabihin natin, hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang iyong kalooban. Layunin ko pong sabihin ito, mga kapatid, mula sa aking puso. Dapat maging layunin mo rin na sabihin yan mula sa iyong puso. Not my will, but thine be done. At isa-alang-alang po na hindi lamang ang ating tungkulin, kundi ang ating pong pribileyo na mas piliin ang Kanyang pinili kaysa sa ating mga sarili. Ulitin ko, piliin natin ang pinili ng Diyos kaysa sa sarili nating pinili. Naway bigyan tayo ng Diyos ng biyaya para ipaubaya at isuko natin ang ating mga sarili sa ilalim ng pamamahala at kagustuhan ng Diyos. Simply and cheerfully to His wise management. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Alam ko, hindi mahirap, pero gawin natin ehemplo ang ating Panginoon sa Kristo. Finally, mga kapatid, sabi nga ng isang Puritan, si Thomas Brooks, ang ganda ng sinabi niya, listen, what God our Father wills is best. When He wills sickness, sickness is better than health. When He wills weakness, weakness is better than strength. When He wills want o kasalatan, want is better than wealth. When He wills reproach, reproach is better than honor. When He wills death, death is better than life. As God is wisdom itself, and so knows that which is best, so He is good, so He is goodness itself, and therefore cannot do anything but that which is best. Therefore, remain silent before the Lord. Finally, dininig ba ng Ama ang prayer ng kanyang anak na si Jesus Christ? Yes. Balikan natin in verse. Tingnan natin paano. Paano sinagot ng Father ang prayer ng kanyang anak? Kahit na hindi nangyari yung request ni Jesus Christ. Ayan. I think it's not in Matthew.
Hindi pala sa Matthew. Tingnan ko po sa Luke. Yung angel, pinalakas si Jesus Christ. Hindi ko na isulat eh. Pasensya na kayo. Hanapin ko ha. I forgot. Sorry. Ayun. Luke chapter 22 verse 43. Nagsugo ang father ng angel para palakasin si Jesus Christ. Look at in verse 43. So, pinag-pray niya, di ba, sa 42, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. 43. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Bakit? Because he was in agony. His soul was exceedingly sorrowful. Look at the care and love of the Father to His Son. Strengthening. Kaya sa pagpapatuloy ni Jesus Christ na kalmado, so willingly, hanggang sa makarating siya doon sa eksena ng paglilitis at kamatayan, yung kanyang request was plainly fulfilled. Not my will, but thine be done. The Father's will was done, and you know what? He rejoiced to do it. Masaya si Jesus Christ sa pagtupad ng kalooban ng kanyang Ama. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it? And he drank it up to the last dreg, hanggang sa kahuli-hulihang atak. Nagtagumpay ang ating Panginoon. Bagamat siya'y nahirapan, napakatindi ng paghihirap dinanas ng ating Panginoon. Matchless, unmatched. Pero na-overcome niya lahat yon. Nililibing siya. After 3 days, he rose again, victoriously. Na-overcome ng Panginoon lang. Ganun din tayo, mga kapatid. Pag marunong lang talaga tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, yan ay magiging pakinabang natin. We will always be the gainer, not the loser. Sumunod lang tayo sa ating Ama, sa kanyang Ama. May God bless the reading. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y magalang. Dakilang Diyos na makapangyarihan at banal, maraming salamat po sa inyong comfort sa mga salita niyo aming natunghayan, napakinggan, napakaganda. Pinakita niyo sa amin ang aming Panginoon Kristo bilang perfect example of submission. Kung layo po namin sa Kanya, madalas, Panginoong Diyos, kami po ay tumututol, hindi kami payag. Pinagigiitan pa rin namin kung anong aming sariling kagustuhan. Kasi po, hindi kami makaintindi. Hindi po kami makaunawa. Pero salamat po, napakatyaga niyo sa amin, inuunawa niyo kami. At gently, kami po ay nire-reprove niyo, nire-rebuke na may buong pag-ibig at tinuturuan hanggang sa ma-realize namin ang amin pong mga pagkakamali. Maraming salamat sa iyong pagtutuwid. This time, Panginoon Diyos, patuloy pa rin kaming turuan na kami po ay maging mapagpasakop, masunurin sa iyong kalooban. Na kami laging magtitiwala sa inyo
Ang lahat ng ginagawa niyo sa amin, Panginoon, ay para sa aming kapakanan at kabutihan at para sa iyong kaluwalhatian. Napakarami pa namin dapat na matutunan, kaya ang aming panalangin, turuan pa po ninyo kami. At itong mga itinuturo ninyo sa amin, ay may apply namin at may pamuhay sa aming buhay dito sa lupa. Salamat sa aming Panginoon Kristo. Pinis niyang lahat. Hindi siya tumutol na sumunod sa iyong kalooban. Naging laan siya at handa. At nangyari ang aming kaligtasan dahil sa kanyang tapat na pagsunod. Salamat, Panginoon Jesus. Ngayong gabi, amin pong aanalahanin ang iyong kamatayan, alisunod sa pinag-utos niyo sa iyong iglesia na dapat isagawa hanggang sa kayo dumating, ang banal na hapunan. Na sa tuwing aming ginugunita ang mga bagay nito, ay lalo naming ma-appreciate ang kadakilang ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo. Palagi ka naming pararangalan sa aming buhay at susundin. At huwag namin susugatan ang iyong damdamin sa pamagitan ng hindi pagsunod sa iyong mga utos at kagustuhan. Pagpalain niyo po ang banal na hapunan aming Diyos. At dalangin po namin maging karapat-dapat po kaming lahat. Sa banal na pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating Lord's Supper. Handa po natin ating mga sarili